Hello kids! Sa mapagpalang araw, welcome sa ating Kids Online Worship Service. Ako nga pala si Kuya Lem, ang isa sa mga makakasama nyo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Excited na ba kayong matuto ng mga katotohanan patungkol kay Jesus? Uy! Excited na sila! Pero bago tayo magpatuloy, hayaan nyo munang i-welcome ko lahat ng nanonood o lahat ng naaabot nitong ating Kids Online Worship Service dito sa San Pablo, sa Nagcarlan, sa Rizal, Valenzuela, sa Cavite at sa lahat ng dako ng bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa. So sana tapusin nyo yung ating pag-aaral sa araw na ito at ikayatin nyo rin ang inyong mga kapatid, si Bunso, si Kuya, si Ate, ang inyong mga pinsan, inyong mga kalaro, ang inyong mga kaibigan, mga kaklase, at pwede nyo i-comment yung kanilang name dyan para ma-mention sila dito sa ating Kids Online Worship Service. At pwede nyo rin i-share ito sa inyong mga FB para mapanood din ng mga friends ninyo. So, handa na ba kayong matuto talaga ng salita ng Diyos? Okay, so kung handa na kayo, tayo muna ay manalangin at lumapit kay Lord at humingi ng gabay para tayo ay samahan niya sa pag-aaral natin ng kanyang salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo para sa bagong araw na naman na kami magkakasama dito sa aming Kids Online Worship Service. Dalangin po namin na kami samahan ninyo, maranasan namin ang pagkilos ng banal mong Espiritu upang matanggap, maunawaan namin ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maging focus sa magiging aral na tunay na marami kaming matutunan at ito'y may apply sa aming mga buhay. Patuloy ka namin pinupurit, pinasasalamatan, dinadakil at niluluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hello again kids! So, meron naman akong ilang mga announcements. Okay? Una sa lahat, happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayong October. And also sa may birthday ngayong araw at sa mga mag-birthday pa. Okay? Happy birthday sa inyo and God bless. And then, our next Kids Online Worship Service ay sa November 16. Ito'y ikatlong linggo ng buwan ng Nobyembre. Okay? So, sana makasama ulit namin kayo sa araw na ito. And, kung gusto niyo namang balikan yung mga nauna nating pag-aaral dito sa ating Kids Online Worship Service, pwede kayong pumunta sa YouTube at i-search nyo lamang yung Gospel Coalition Church. O kaya naman sa ating FB o sa Facebook. Hanapin nyo rin yung Gospel Coalition Church at makikita nyo na doon yung mga naging pag-aaral natin. Pwede nyo panoorin. So sana, balik-balikan yun para matuto pa tayo patungkol kay Jesus. Okay, so stay tuned kayo at marami pa tayong matututunan ngayong araw na ito at mamaya tayo ay aawit, sasayaw at magpupuri sa ating Diyos. So makikinig tayo at matututo mula sa kanyang mga salita. And also yung ating arts and crafts. So stay tuned! Hello! So nagbabalik tayo sa ating Kids Online Worship Service para sa ating Song and Dance. I know excited na kayo na sumayaw at umawit para kay Lord, pero bagong lahat, pag-usapan muna natin yung mga katotohanan mula sa Bible na ginamit dito sa song na ito. At ito nga palang song na ito ay pinamagatang Our God. At ito'y sinulat ni Chris Tomlin. At makikita natin dito yung sinabi sa Bible na water you turned into wine. Si Jesus, ginawa niyang alak yung tubig. At meron siyang bulag na pinagaling at nakakita. Open the eyes of the blind. At siya lamang ang makakagawa nun. Kaya nga sabi nito, there's no one like you, none like you. Walang makakatulad doon sa ginawa ni Jesus na pagpapagaling at yung alak na yung tubig na naging alak. Ganun din, sabi dito, into the darkness you
shine. Alam niyo ba, dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay o yung ginawang pagliligtas ni Jesus doon sa krus, yung kadiliman ng kasalanan na naidudulot dito sa puso ng isang tao, ito ay naaalis. Ito'y natatanggal at ang isang taong makasalanan, siya'y napapatawad ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus. Hindi sa ginawa natin, sa ginawa ni Jesus. Pag nakilala mo si Jesus, magkakaroon ka ng kaliwanagan sa iyong puso't isip at magkakaroon ka ng totoong relasyon sa Diyos. Out of the ashes we rise. Ito yung katotohanan na kapag ang isang taong kumilala kay Lord, dumating na sa time, kinuha na siya ni Lord, namatay na, pero muling bubuhayin at bibigyan ng bagong katawan. Okay? Kaya sabi again dito, there's no one like you. None like you. Si Jesus lang ang makakagawa ng mga bagay na to. Walang iba. Hindi yung science, hindi yung kahit anong imbensyon ng tao. Si Jesus lang. Kaya nga sabi ng song na to sa chorus, our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Diba? Hindi si president, hindi yung hari dito sa mundong to, hindi yung mga technology, ang pinakamalakas kundi si Jesus lamang. Walang makapapantay at makalalampas sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, even yung kagalingan, our God is healer. Awesome in power. Makapangyarihan si Jesus, ang ating Diyos. Kaya kilalanin natin siya bilang Diyos. Siya'y ating dapat sinasamba. At sabi pa nga, and if our God is for us, kung ang Diyos ay para sa atin, sinong makapipigil sa atin? Gusto mo bang sundin ang utos ng Lord, ni Lord, ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka mapipigilan kapag si Lord ang kasama mo. If our God is with us, then what can stand against? Minsan sa pagsunod natin kay Lord, may mga taong magagalit o kaya may mga nangyayari sa paligid na para bang magiging dahilan para hindi tayo makasunod. Pero dahil sasamahan ka ng Diyos, magagawa mo yung pinagagawa niya. Okay? Masusunod natin siya dahil siya yung ating kasama. Siya yung gabay, yung kanyang salita at magiging liwanag sa ating landas. Okay, so sige, awitin na natin to, sayawin na natin to, at ituturo ko na sa inyo yung steps nito. Okay? Okay, ayan, kids. So, ituturo ko na sa inyo yung step ng our God. So, madali lang naman ito. I'm sure matatandaan nyo agad. So, simulan na natin. Sabi doon sa unang verse, sabi dito, water you turn into wine. So, ganyan lang. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. So, katakpan niyo yung mata nyo and spread nyo after. There's no one like you. God, there's no one like you. None like you. Babalik lang, okay? Into the darkness. Into the darkness you shine. Pwede nakabend pa yung inyong knee or medyo nakayo kayo. Out of the ashes we rise. There's no one like you. Rest ulit. Then balik ulit. None like you. Okay, nagkabaliktad yung ikot ko pero kahit ano yung gusto nyo, pwede naman. Basta yun yung step niya. Okay? And then dun sa ating chorus, our God is greater and stronger. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. So, tuturo nyo, God, you are higher. You are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Turo ulit sa taas, our God. So, ganun lang yung chorus niya. And sa atin namang bridge, madali lang to. Sabi dun sa bridge natin, and if our God is for us, then who could ever stop us? May parang susunto ka doon. Ano lang, papakita mo talagang stronger si Lord. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? So,
Ulit-ulitin lang natin yon sa bridge. Okay? So, I hope natandaan nyo yung mga steps na yun. So, kasi nga, sasayawin na natin at aawitin natin ito para kay Lord. So, pag inawit natin to, sinayaw natin to, isipin natin si Lord. At sabihin natin sa Kanya, Lord, ito ikaw. Ito yung totoo. Okay? So, let's go! Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. If our God is for us, then who could ever stop us? Then if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And again. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. So hello everyone! So my name is Teacher Jared and ngayon tayo naman ay darako na sa second part ng ating KOWS. But before that, let me know sino dito yung mga sumayaw at umawit
kanina? Taas nga ang kamay. Yan, very good naman sa lahat ng umawit at sumayaw para sa ating Panginoon. And syempre, this time, tayo naman anong gagawin natin? Yan, so tayo naman ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Saan yun manggagaling? Dito sa ating Bible. Ayan, so sa ating KOWS, lagi tayong nag-aaral ng salita ng Panginoon at kinukuha natin ito sa Bible. Ayan. So, handa na ba ang bawat isa? So, kung handa na, sige nga, maupo ang bawat isa. Sit properly at ihanda ang ating puso, ang ating isipan. Yan, at isara muna natin ang ating mga bibig. Tayo ay makikinig ng salita ng Panginoon. So, kung handa na kayo, tayo ay magsimula na. So, ang ating Bible lesson this afternoon ay manggagaling sa book ng Juan 2, talatang 1 hanggang 11. Ayan. So, sa English ay sa John 2, verses 1 to 11. So, samahan nyo ako, atin munang basahin ng ating pag-aaralan mula sa Bible. So, yan. Tingnan natin sa screen. Nandyan yung ating mga babasahin. Yan. So, basta tayo. Sabi dito sa Juan 2, talatang 1. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea at naroon ng ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Wala silang alak." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, anong kinalaman niyon sa akin, sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating." Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ang tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, "Kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan." At kanila ngang dinala. Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak, at hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Subalit, nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. Tinawag ng pinuno ng handaan ng lalaking bagong kasal at sinabi sa kanya, "Ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit, hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak." Huling verse. Ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda sa Kana ng Galilea at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Diyos sa mapagpala sa pagbasa ng ating salita ng Diyos sa ating Biblia. And kids, so natapos na nating basahin ang ating Bible story. So binasa natin siya sa ating Biblia. At ngayon naman, atin naman siyang pag-aralan. So before that, tanungin ko lang, sino ba dito ang naka-attend na ng wedding or kasalan? So marahil naka-attend na kayo sa inyong mga kapatid or kamag-anak. Marahil yung ilan sa inyo naging flower girl pa, naging Bible bearer, ring bearer. Ayan, so kids, so marahil marami na sa atin ang naka-attend ng isang kasalan. At ang ating pag-aaralan ay naganap sa isang kasal sa lugar ng Kana. So, nakita natin, nabasa natin sa Bible, nakita natin dito na si Jesus ay
naimbitahan sa isang kasalan at sinama niya ang kanyang mga alagad, yung mga sumusunod sa kanya. Ayan, tapos makikita natin na inanyayaan siya ng kanyang ina na dumalo sa kasalan doon. So, alam nyo ba na ang kasal ay napakahalagang okasyon sa nung panahon ng panahon ni Jesus. Ayan. So, sa mga Hudyo, mahalaga sa kanila ang okasyon ng isang kasal at minsan umaabot pa ito ng isang linggo. Ayan, di ba sa atin dito sa Pilipinas ay umaabot lang ng isang araw. Ayan, so siguro matagal na ang ilang araw. Pero sa bansang ito ay ilang araw o isang linggo sila nagsa-celebrate ng kanilang kasalan. Makikita din natin dahil umaabot sila ng ilang araw ba sa isang linggo? Di ba mayroong 7 araw? At sa loob ng 7 araw na iyon, tuloy-tuloy ang kanilang pagkain at meron din silang mga iniinom na wine. Ayan, kasi parte ng kanilang okasyon yung pag-inom ng wine. At makikita natin sa ating Bible story na naubos ang inumin sa during that wedding. Kaya sinabi nung nanay ni Jesus, which is si Mary, sinabi niya kay Jesus na naubos na ang wine. At napakahalaga nito sa okasyon na yon. At kung malalaman ng mga bisita na wala ng wine, maaring mapahiya yung bride and groom that time. Di ba kids, nasabi ko sa inyo kanina na ang kasalan sa mga Hudyo ay isa sa pinakamahalagang okasyon sa kanila. At syempre bilang isang bride at isang groom, so ina-expect ng mga tao sa kanila na may sapat na mga pagkain at inumin dahil tradisyon na sa kanila yung isang linggo sila na nagsa-celebrate ng kanilang wedding. Ayan. Kaya lang nagkaroon ng problema. Ayan. Ano kaya yung problema na kinakaharap nila? Ayan. Naubos yung inumin nila, which is yung wine. Ayan. Yung wine na yon ay napakahalaga sa kanila tuwing nagsa-celebrate sila. Ayan, ng okasyon na ito. At makikita natin, nalaman ng mother ni Jesus, which is si Mary, na naubos na yung inumin na yon. So, ano yung ginawa niya? Makikita natin dun sa mga talatang iyon na sinabi niya ito kay Jesus. Ayan, naubos na yung wine na iyon. So, pero ano yung naging tugon ni Jesus? Ano sabi niya? You must not tell me what to do. So, my time has not yet come. So, makikita natin dito, alam naman ni Jesus yung sitwasyon. Kahit hindi sabihin ni Mary kay Jesus yung situation, yung problem doon, batid na niya. At makikita natin na dahil alam natin na si Jesus, He is our all-knowing God. So, dito makikita natin, sinabi naman ni Mary, kinausap niya yung mga tagapaglingkod doon, yung mga servants, na anuman yung sabihin ni Jesus o iutos sa kanila ay kanilang itong sundin. So, ito natingnan natin ano yung ginawa ni Jesus na kahanga-hanga at anong solusyon ang kanyang ginawa. So, ano yung problem natin? So, problem natin, naubos yung wine na dapat ay sapat na maisuserve sa lahat ng mga guests. So, makikita natin sa ating binasa na mayroon doon sa lugar na iyon na tinatawag na 6 stone water jars. Ayan. So, makikita natin dito sa picture kung ano yung itsura ng mga jars na yon. Tapos, yung bawat jar na yon ay water jars ay kaya niyang maglaman ng mga 20 to 30 na gallons, which is
makikita nyo rin dito sa picture ano yung sample natin ng 1 galon. So, sino dito yung may mga water dispenser sa kanilang mga bahay? So, di ba meron tayong parang bilog na laman na ng tubig na isinasalin doon ng ating mga magulang, ng mga kuya natin. So, yan, makikita natin sa picture. Ganito siya. So, imagine nyo, 1 galon nun, pero yung laman ng isang jar ay kaya niyang punuin yon ng 20 hanggang 30 na galon. So, sobrang dami, di ba? Ayan. At makikita natin ano yung iniutos ni Jesus na gawin ng mga servants. So, punuin ng tubig yung mga jars na yon, na water jars na yon. So, di ba kung iisipin natin kung tayo yung servant, bakit kailangan namin na wine? Bakit tubig yung ilalagay namin dito? Pero makikita natin na sinunod pa rin ng mga servant yung ipinag-uutos ni Jesus. At nung napuno na nila yung 6 na yon ng mga jars, so makikita natin, dito na natin makikita ang kahanga-hangang ginawa ni Jesus. So, ano yung pangalawang iniutos ni Jesus? So, sumalok sila doon sa pinaglagyan ng tubig at dalhin doon sa man or master of the feast. So, doon sa panahon ng pagse-celebrate nila, may tinatawag na namumuno or nagsasaayos para maging matagumpay yung kanilang okasyon. At dinala ito at tingnan natin ano ba yung naging reaction noong pinagdalhan ng tubig na iniutos ni Jesus na dalhin sa kanya. Ano ba yung naging reaction niya? He was surprised! Sige nga, sabihin nyo nga, surprise! So, hindi tayo nagulat. Parang something na hindi natin inaasahan, tas biglang nangyari. So, na-surprise yung man of, or master of the feast. Bakit siya nagulat? Ayan, bakit siya na-surprise? Kasi nung natikman niya yung wine na yun, so nasabi niya na ito ay quality, masarap. Ayan. So, kaya anong nangyari sa pagpapatuloy natin? So, doon sa mga talata ay nangyari, pinatawag ng master of the feast yung bride and groom at sinabi niya na kasi yan yung tradition nila na 'di ba 1 week sila nagse-celebrate. So yung mga best of the best na mga wines and food doon nila yun inilalabas sa unang mga araw. Yan. So, pero makikita natin patapos na yung araw na kung saan matatapos na yung day of celebration nila, and yet na-surprise yung man of the master of the feast dahil nakita niya na the best pa rin yung na-serve na wine doon sa wedding. So, yan. Kaya nandoon yung nandoon na humanga yung taong ito dahil naibigay pa rin or na-distribute pa rin sa mga guests yung best wine. Pero saan nga ba ito galing? Kaya makita natin itong event na ito na kasalan doon sa lugar ng Cana, ito yung kauna-unahan na miracles na ginawa ni Jesus. Marami namang ginawa si Jesus, di ba? Madami tayong natutunan na maraming ginawang kahanga-hanga or mga signs and wonders si Jesus. At makikita natin dito sa pagsisimula ng ministry ni Jesus, nakita natin na ito yung ginawa niya na malaki ang naging epekto. Kasi unang-una, makikita natin na iligtas ni Jesus sa kahihiyan yung mga bride and groom, yung family nila, na kung malalaman ng mga bisita wala na yung inumin, so marahil maaari silang mapahiya. Pero dahil sa miracle na ginawa ni Jesus, he turned that water into wine, nailigtas sila. Ano pa makikita natin? Tinulungan niya yung family na ito at ibinigay pa niya yung the best, pinakang the best. So, ganun si Jesus. Pag nagbibigay siya, hindi yung cheap, but it is the very best. Ayan, best of the best. So, yan. So, ano pa makikita natin dito? Bagamat hindi ka
kamag-anak or kaano-ano ni Jesus, itong yung family or yung bride and groom, he is willing to help, and nandoon yung pagtulong niya. So, kasi yung lugar din yon ng Cana is part of the province na kung saan doon nakatira si Jesus sa Galilee. So, or sa Galilea. So, kaya makikita natin dito, si Jesus ay totoong Diyos dahil walang sino man yung may kakayanan na yung isang tubig ay magiging sararan, magiging wine, di ba? So, makikita natin, isinalin yung tubig doon at makikita natin naging wine siya, which is the very best and fine wine pa yung na-serve. So, kaya makikita natin dito, yung ginawa ni Jesus ay kahanga-hanga. Doon nasaksihan ng mga taga-sunod ni Jesus yung ginawang signs and wonders ni Jesus. So, sila ay sumampalataya kay Jesus. So, makikita natin dito na isa lamang ito, mas marami pa siyang mas higit na ginawa na kahanga-hangang bagay. At makikita natin dito yung response ng mga disipulo niya. So, yun din yung nawa magkaroon tayo. So, habang nakikilala natin si Jesus, yung mga ginawa niyang kahanga-hangang bagay, ayan, isa lang to at marami pa tayong matututunan. Nawa magkaroon tayo ng pagkakilala at pagsampalataya kay Jesus. So, paano naman natin ito maia-apply sa ating mga buhay? So, alam ko marami kayong natutunan sa ating pinag-aralan ngayon. At paano naman natin ito maia-apply sa ating mga buhay? So, una, makikita natin, di ba, sa ginawa ni Jesus na yung ginawa niya ay tumulong siya. It is a gesture of helping his community. Kaya yung title natin sa ating lesson ay Help Out in Our Community. So, makikita natin si Jesus yung ginawa niyang signs and wonders, turning water into wine, ay nakatulong siya sa community niya, which is yung mga guests and especially yung bride and groom. So, makikita din natin dito na kung paano si Jesus ay tumutulong din siya sa iba. Makita rin sa atin yung pagtulong sa ating community. So, kayo ba, sa tingin nyo, paano kayo makakatulong sa mga communities nyo? Halimbawa, nandun kayo sa loob ng isang barangay, or sa inyong labas ng tahanan ninyo, yan, or kung nasa loob kayo ng schools, yan, or kung saan man kayo naroon, paano tayo maging makakatulong sa ating community. Yan. So, kasi si Jesus, isa lang ito sa ginawa niya. Marami pa siyang ginawa. Ano pa ba? Tulad ng pagpapakain ng 5,000, mahigit pang katao. Nagpagaling siya ng may sakit. Ayan. At marami pang iba. Dahil meron siyang compassion dun sa mga taong yun. So, sana tayo din magkaroon din tayo ng desire to help our other people. So, kayo bilang isang estudyante, ano yung maaari nyong maiambag sa ating community? So, yan. So, una, pwede tayong makatulong sa ating community by first, properly disposing our waste, or yung mga basura. So, sana kids, hindi tayo yung pagkumain ay tatapon na lang natin doon sa daanan, tapon dito, tapon doon, ano pa ba, nagsusulat tayo sa mga dingding, ayan, so nagbabandalism tayo, so no yun, no, kids. So, we can help other people by properly disposing our garbage, yan. So, limbawa, kung kumakain kayo ng mga may balat, ayan, after nyo kumain yung mga balat, isilid nyo muna sa inyong bag, then pag uwi nyo, tsaka nyo siya itapon sa basurahan. So, clear ba tayo dyan? So, makakatulong tayo para hindi kumalat yung mga basura sa mga daanan at hindi mabarahan yung ating mga kanal.
So, kaya kids, di ba? Kaya bumabaha, kaya nandun yung dahil nga sa barado na yung mga kanal. So, makakatulong tayo kung maitatapon natin yung mga basura natin sa tamang tapunan. Okay? So, pangalawa, so, pwede din tayo kapag sa barangay natin, minsan nagkakaroon ng mga programa na magtanim, ng magpapasimula ng plant and at planting trees and vegetables. So, we can join yung mga ganong activities. So, kung meron din kayo sa bahay nyo ng mga halaman, so diligan natin. Yan. So, makakatulong tayo sa ganong paraan. Ano pa? So, meron din tayo mga projects and activities sa church. So, mag-participate tayo, tumulong tayo. Minsan may mga activities tayo kung saan nagpapakain tayo, nagkakandak tayo ng mga Christmas fellowship, kung saan nag-share tayo ng gospel. So, pwede kayo mag-join para tumulong sa mga preparations. Yan. So, marami pa. Ano pa? And lastly, syempre ito yung isa sa napakahalaga. We can pray and share Jesus sa ating community. So, lagi niyong ipag-pray yung ating mga kapitbahay, mga kamag-anak nyo, mga kaklase nyo, mga teachers nyo. Yan yung ating bansa. Pwede nyo rin ipag-pray. Maraming nangyayari sa ating bansa. At syempre, huwag nyo kakalimutan i-share si Jesus sa inyong mga kakilala, kaibigan, yan, mga kakaklase, ayan. So, kasi napakahalaga kung makikilala din nila si Jesus, alam natin na magkakaroon sila ng maayos na buhay sa harap ng Diyos. Inaw ba yun? So, huwag niyong kalilimutan na i-apply yung lahat ng ating mga natututunan sa salita ng Panginoon. Time, check natin kung naalala nyo at hindi nyo nakakalimutan ng ating mga lessons. So, meron lang akong mga sets of questions para ma-check ko kung naalala nyo yung ating pinag-aralan. Okay, first question. Okay. Saan naganap ang kasalan kung saan na-invite si Jesus doon sa kasal na yon? Wow! Very good! Sa lugar ng Cana sa Galilea. Yan, very good kids. Okay, next question. Number 2. Okay, ano yung kinakaharap na problema doon sa inatinan ni Jesus na kasalan? Okay, ready? Yan, very good. So, ang naging problem ay naubusan ng wine during their celebration ng wedding. Okay. Question number 3. Yan, so number 3. So, makikita natin dito na pinaalam kay Jesus na mayroong naubusan ng wine, di ba? At makikita natin ano ang iniutos ni Jesus doon sa tagapaglingkod na kanilang gagawin. So, may dalawa siyang iniutos. Ano kaya yon? So, yung sagot dito ay question number 3 and 4 na. Okay, number 1. Okay, iniutos niya na lagyan ng tubig yung jar. Okay. At pangalawa, iniutos niya na sumalok at dalhin yung tubig na naging wine doon sa master of the feast. Question number 5. Okay, magbigay kayo ng isa or dalawa doon sa binanggit ko na application natin sa lesson na ito. Okay, very good. So, ito yung mga nabigay kong applications kanina. Una, properly disposed garbage. Okay, join yung planting ng trees and vegetables. Okay, number 3, help and join yung mga projects ng church or activities. And lastly, pray and share
Jesus sa inyong community. So kids, so this time naman, darako na tayo sa ating memory verse. Yan. So sana hindi nyo nakakalimutan yung mga sinasaulo nyong verse. Okay? So ngayon, ating basahin yung ating memory verse. Okay? So basahin ko siya sa English and Tagalog. Okay? So ang ating memory verse ay manggagaling sa Galatians chapter 6 verse 2. So ito yung English. Okay, translation. Sabi dito, help carry one another's burdens, and in this way, you will obey the law of Christ. Okay, sa Tagalog naman, let me read. Sabi dito, Galatia 6, talatang 2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, one more time sa Tagalog, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, anong talata natin? Galatia 6, talatang 2. So, bago natin to kabisaduhin, tingnan natin ulit. Sabi dito ay, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Ayan. So, tandaan natin, kids, meron ding mga ibang mga kaibigan tayo or kaklase na sila rin ay may mga pinagdaraanan ng mga pagsubok at marahil kayo rin. Pero sabi nga dito, alalahanin natin sila. So, kung meron kayong maitutulong sa kanila, halimbawa may nakita kayong kaklase or kaibigan na walang baon or hirap sila sa kanilang buhay, at kayo naman, you are able, may sobra kasi yung baon, pwede mo siyang sharean. I-share yung blessings na meron ka, pagkain, or pwedeng kung malungkot siya, pwedeng pasayahin mo siya, pwede kang mag-joke, diba? Or i-share nyo yung mga natututunan nyo about kay Jesus. I-share nyo at maaari itong magbigay sa kanila ng kasiyahan, at matututo pa sila patungkol kay Jesus. Kasi sabi dito sa Bible, kapag ginagawa natin yon, sabi nga, ay natutupad natin ang kautusan ni Kristo. So, tandaan natin, iniutos ito sa atin ni Jesus, at kung gagawin natin ito, ay nandoon na meron tayong pagsunod sa inuutos ni Jesus. Kaya yun, kids. So, don't forget na alalahanin din yung ibang tao at hindi lamang yung ating mga sarili. Okay ba? Clear yun, kids? So, sige, atin nang sauluhin itong mga talatang ito. So, kung comfortable kayo sa English translation, so, pwede naman. If gusto nyo Tagalog, so, okay din naman. So, both of them are good. Okay? So, pero sa atin ngayon, ating kabisaduhin itong itong Tagalog na translation. Sabi dito, pag nagsasaulo tayo, paano ulit? Babanggitin natin yung mga text sa Bible, which is Galatia 6, talatang 2. Babanggitin din natin yung nilalaman nito at magtatapos din siya sa text. Okay? Sa Bible text, which is Galatia 6, talatang 2. Okay? So, let me read. Again, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Okay, so basa-basahin nyo ito ng paulit-ulit para makabisado nyo. And afterwards, ayan, pwede na kayong mag-share or mag-recite nito sa inyong, ayan, pwede nyo na itong i-recite. So, maaari natin itong ulit-ulitin. Nasa screen naman natin yung mga verse, and then, after natin masaulo, try natin itong ipikit yung eyes natin, then i-recite natin itong mga Bible verse, memory verse natin ngayon. Okay, clear ba, kids? Okay, so this time naman, let us pray. Okay, ready na ba kayo? Let us close our eyes and let us pray to the Lord.
to close us. And after our closing prayer, meron pa tayong arts and crafts. Okay, let us close our eyes. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Marami po kaming natutunan patungkol po sa kahanga-hangang ginawa nyo, na kayo po ay ginawa nyo po yung tubig na naging alak at tumulong po kayo doon sa community na yon. Dalangin po namin sa mga batang nakikinig at nakapanood po ng aming KOWS. Sana po ay sikapin din nila na maging tulad nila kayo. Sundin po nila ang mga pinag-uutos nyo at ang inyong kalooban. Patuloy nyo rin pong pagpapalata na ito, mga nag-aaral pa po, bigyan nyo po sila ng katalinuhan sa kanilang mga pag-aaral, maging mabuti po silang anak, maging masunurin po sila, at nawa magsikap pa po sila na matuto po sa inyong salita. At nawa po, mag-grow din po ang kanilang love to you. And nagpapasalamat din po kami sa mga guro na ginamit nyo sa aming KOWS. Sana po marami pong marating itong mga videos na ito at marami pong mga bata ang makapanood at matuto rin po sa aming mga pinag-aralan. Salamat po, patuloy niyo pong pagpalain ng aming KOWS. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. So, thank you, kids. Thank you, everyone, for watching our KOWS. So, see you again sa next KOWS. God bless, everyone. So arts and crafts na. So I know excited na kayo na mag-arts and crafts tayo. Kaya naman, ituturo ko sa inyo yung gagawin natin ngayon. Okay? So, ano pa hinihintay nyo? Let's go! Bata, para sa ating arts and crafts, kakailanganin natin ng bond paper. So, 2 bond paper. Tapos, kailangan natin ng pangkulay. So, in color pencil, or yung pang-color na marker, pentel pen, o kaya naman yung mga crayons. Pwede nating gamitin. Kung meron kayong oil pastel, okay din. Hindi, kakailanganin natin ng gunting o kaya cutter. So, paalala lang, ingat sa paggamit ng gunting at cutter. Mas maganda magpatulong kayo kay ate, kay kuya, o sa kung sino mang adult na kasama ninyo sa paggagawa nitong o sa paggamit nitong gunting at cutter. So, simulan na natin itong ating arts and crafts. Okay, ngayon naman, kailangan natin ng 1.5 bond paper. So, yung isang bond paper ay hahatiin nyo sa 2. And then, yung isang bond paper na buo, ilalagyan nyo naman lalagyan natin yan ng tupi katulad ng ginawa ko yan. May fold sa gilid at sa ibaba. Okay, kabilang gilid at sa ibaba. Yung taas, okay lang na yun. Kasi, dyan natin ilalagay yung isang bond paper o yung kalahati ng bond paper. Ayan. Ngayon, yung isa namang bond paper o yung kalahati na ating ginawa ay tutupiin natin sa gitna, and then meron ding tupi sa tigkabilang gilid. Ayan, so ganyan yung ginawa ko. And then, kasi kukulayan natin yan, yung tigkabilang yan. And ipapasok yan sa likod. So dapat sakto o kasyang-kasya lang dun sa likod nung malaking bond paper o nung buong bond paper na gagamitin natin. Ayan. Kasi yan ay itataas, ibababa natin. Okay? O, yan. Okay. Ngayon naman, syempre, magdo-drawing tayo ng
banga o tapayan, yung jar na malaki. So kung nakakita na kayo at nai-imagine nyo yung jar na yon, i-drawing nyo siya dito. Okay, so ako magdo-drawing ako dito ng jar na based sa aking imagination kung ano yung naalala kong itsura. So ganito lang siya. Okay, yan. So lagyan nyo muna ng pinakang yung bunganga sa taas, and then medyo may konting curve. Ayan, so para na siyang jar. Yung mga jar noon ay ginagamit para pag-istakan ng tubig, tulad nga nung sa time ni Jesus. And then sa gitna nitong jar na to, maglalagay tayo ng rectangle. Ayan, so kasi yan ay ating ikakat mamaya, tatanggalin natin yung part na yan at dyan natin upang makita natin yung color, yung ilalagay natin sa likod. So yan. Okay, so sa pagtatanggal niyan mamaya, ingat kayo ha. Yan. So pwede nyo rin lagyan ng mga kunyari mga guhit-guhit, parang tanda o parang luma na kunyari yung jar na dinrawing nyo. So pwede nyo lagyan ng design. Ganyan. Now, kukulayan natin ng kulay brown yung ating jar. So, karaniwang mga banga o tapayan na nakikita natin is kulay brown, Kasi nga gawa yan sa putik, hinuhulma yan. At kaya kulay brown. Though meron ding mga kulay black na tapayan. So, yan, kukulayan lang natin yan. And hanggang sa makulayan na. Okay lang namang malampasan yung rectangle, tatanggalin naman natin yun. So may kulay na. And now ikakat na natin yung rectangle sa gitna. So gumamit ako ng cutter. Kung kayo ay magkakat at kung yung mga small kids, kailangan yung magpatulong kay mami, daddy or ate and kuya. Yun namang marurunong na magkat ng mga bata, mag-iingat kayo kasi baka magupit ang inyong mga kamay. Ayan, tinanggal ko na yung rectangle sa gitna. Ayan, so may butas na. Makikita natin dyan yung water naging wine. Mamaya papakita natin sa art natin na yan. Okay, and then kasunod nyan, lalagyan natin ng sulat sa itaas. Lalagyan natin Jesus turns water into wine. Ayan, Jesus. So kung paano nyo gustong ilagay, kung gusto nyo may style pa kayo, kung magaling kayo mag-lettering, pwede nyo gawin yun. So, turns water into wine. So maganda itong paalala sa atin ng ginawa ni Jesus na unang himala, kasi ito ay tanda ng siya ay totoo. Isa ito sa mga tanda na siya ay totoong Diyos at siya ang sugo o ang Mesyas. Okay, ngayon naman kukulayan na natin yung mas maliit na bond paper, yung half. Yan. So una nating kukulayan dyan yung itaas. Okay, at gagamitin natin ay purple or violet. Okay, so pwede rin kayong gumamit ng red or red-orange. So yung kalahati lang yung kukulayan. Okay, after nating makulayan itong kalahati, mamaya naman kukulayan naman natin yung kalahati ng blue. Kasi yun yung water. Okay, pwedeng light blue para mas distinct yung kung alin yung water at alin yung wine. Kasi medyo na dark parehas yung napili ko ditong color. Ayan. Natapos na natin yung violet or purple, susunod na natin yung blue. Ayan, natapos na natin kulayan yung ating kalahating bond paper. Ngayon, ilalagay natin yan sa likod. Ayan. So, papasok natin siya dun sa likod
At kailangan nakatapat doon sa may butas. So, para makita natin, ano, yung ating art, yung purpose ng art is water into wine. So, ayan, no? Makikita nyo yung violet naging blue. So, yung transition. Diba? So, ganun yung gagawin natin. So, kailangan nyo lang hihigitin sa ilalim yung gamit yung inyong mga kamay. Okay? So, yan na. Meron na tayong illustration ng tubig na ginawang alak. Okay? So, alright. GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.